Saan ba ilipat si Padre Damaso? Maligay ko, Padre, galing sa masamang loob ni Maria Clara noong araw ng pista ang sakit. Oo nga, kung hindi tayo sa amin, ay baka nasa langit na si Clarita. At umaaway sa Sa tingin ko, ang pampisan niya ang nakaligtas sa kanya. Sinasabi niyong mabisa yan? Sa tingin mo gagaling siya sa dami ng kanyang Guardia Civil? Isang pangumpisal ang maaaring makaligtas sa kanya kaninang umaga. Mabuti nga sa kanya. Maniwala ka sa akin, Vincent Chan. Ano? Oh, 36.1. Stop me. Ay, sige. Makinig kang mabuti, anak. Sasabihin ko sa iyo ang 10 utos ng Diyos. Ano pag binukit pa? Tama yun, anak, para mapatawad ka ng Diyos. Oh, 36.1. At ang ika-6 na utos. Sus Mariosep! Ikaw nga, hindi ba? Hindi ko inakalang madarapnan ko kayo ng ganito. Totoo. 6 na buwan nang nakalipas. Nabalitaan ko ang masamang nangyari sa inyo kaya hinanap ko kayo. Kinailangan ko kasing tumakas. Ito, may balak ako. Maaari ka bang magbagong buhay at sumama sa akin? Ako ang magsisilbing anak ninyo. Sa gulang kong ito, karahasan ang ginagawa ko. Tumakas ako. Bakit? Dahil may isang lalaking lumapastahan sa anak ko, dalaga. Sinangad niyang patayin ng 2 kong anak. Pinagbintangan na nagnakaw sa kumbento ang isa kong anak. Sa naman ay pinagbintangan na walang dalang sedula. Kaya hinuli ng Guardia Civil at binugbog. Ako at wala nang ibang nagtulak sa aking mga anak sa kanilang kamatayan. Pinagalang ko ang kalungkutan niyo. Subalit, may bunga ang balak niyo. Ginoo, may kaibigan akong mayaman at bakit hindi natin siya akitin para sa kapakanan ng mga api at tagapagsalita ng mamamayan. Sabi mo mayaman siya? Hindi siya tulad ng iba. Ang layunin niya ay para lamang sa mabubuti ang puso. Kaya niyo ba tayong mabigyan ng katarungan? Subukin po muna natin bago tayo gumawa ng karahasan. Balita sa akin ni Sinang ay pabuti na si Maria. Oo, mababa na ang kanyang lagnat. Magkano ipupusta niyo? Mga 3,000 piso. Magpapakalakas siya, kaya mo. O ikaw pala. Pahig ba kayo ng kapatid mo na pumusta? Wala nga kami pera eh. Pero pupusta ka. Ayaw nga ni Kuya eh. Papautang mo sana kami. Kilala mo naman kami. Ayaw mo bang ipaghiganti ang iyong ama? Huwag mo ang pakilaman ng buhay namin. Malas lang at may kapatid kami babae. Kundi matagal na kami nabitay. Mga duwag lamang ang nabibitay. Dali na! Pautawin mo na kami. Ibinigay lang sa akin ito ni Crisostomo Ibarra para sa mga lumalaban para sa kanya. Bayag na tayo, Kuya. Isipin mo ang ating kapatid.
Eh di sana may 100 piso na tayo ngayon. Kasalanan mo eh. Ayun! Nakita ko si Pedro at nagbibigay ng salapi. Kuya, gusto ko sumama sa susunod niyong laban at gusto kong pumusta. Sige na nga, sasama na ako. Ginoo, saan po ba ang ibibigay niyo sa amin? 30 kayong dalawa. Sige, bigyan niyo na sa amin ang Bukas ay dadating si Don Quixote ng Limang. Pumunta kayo sa sementeryo. Mamaya bukas na kayo sa 8 ng gabi. Okay, yun lang. Napakapangit naman ng bahay na ito. Hindi ka dapat nakikipagkamay sa isang tenyente lamang. Aba, senyora, ipaliwanag mo yung mga titig mo sa akin. Naiinggit ka ba? Ako? Nainggit? Oo, nainggit ako. Sa kulot mong buhok. Kilalanin mo muna kung sino kausap mo. Senyola, maaaring hindi mo makapasok ang mga tinyente. Pera lang sa mga pilantod na tulad mo. Gusto mo bang labhan ang mga damit ko? Isa lang ang lalaki sa buhay ko. Ikaw, ang dami mong lalaki. Walang ya! Mga ginang! Tiburcio! Oy, ginang! Pasalamat ka! Turing ko pa sa'yo isang tunay na babae. Tenyente! Oy, Dr. Pilantod! Magsawlawal ka muna! Don Tiburcio, utang na loob. Iuwi mo na ang asawa mo. Linares! Pamulin mo ang pinyente ng duelo kundi! Bakit? Gusto mo bang mapulgar ang tunay mong pagkatao? Doña Victorina! Clarita, tandaan mo na huwag kang magpapakasal sa isang lalaking buwag. Iloy. Maria, natanggap na muli si Crisostomo ng mga arsobispo. Kakarating ko lang. Nagmamadali ako makarating dito. Magaling ka na pala. Patawarin mo ako, Maria, dahil hindi ko nasabing na darating ako. Makakadalaw ba ako bukas? Para sa akin, nakasalalin bukas ang aming pintuan. Don Crisostomo, iba. Narito na ba namin ito? At kami ay nag-iintay sa iyong pagdating. Panista ninyo ang daluyan ng tubig. Oo, magaling. Saka pala, bago ko makalimutan. Baka may mga nangangambang magtrabaho sa akin. Hindi na ako ekskumulgado. Naku, hindi po namin pinapansin ang bagay na yun. Master Juan, maaari mo bang ipakita sa akin ang listahan ng mga trabahador? Sige. Meron ba yung damit na pang babae? Francis, pakasama sa grupo nyo. Umalis na doon. Pasensya na po kayo. Gusto ko lang po makipag-usap sa inyo na walang nakakarinig sa atin. Nagkakamali kami, kaibigan. Kailangan ko pumunta sa bayang iyon. Isang masamang Masamang pangyayari. pangyayari? Oo. Hindi ko sinasadyang makasalubong ang tinyente at naalala kita. Alam kong kilala ka niya at upang maiwasan siya, sinabi kong pupunta ako sa bayang iyon. Salamat sa inyong pag-alala. Pero sana binayaan niyo siya sa mga marito. Paano ka? Huwag niya po ako makikilala. Napakamalas ko naman sa araw na ito. Ginoo, tagapaghatid lang po ako ng karaingan ng mga sawing palag. May maitutulong ba ako sa kanila? Marami po. Radikal na reforma. Magmang pang-unawa ng gobyerno. Reforma? Halimbawa, iba yung paggalang, karagdagang seguridad. Ano mo pagbabago na sa halip na
mga mabubuti ay lalo pang makakasama sila sa tawag na necessary evil. Wala rin kayo doon? Upang gumawa ng mabuti, kailangan gumawa ng masama. Hindi. Naniniwala ako sa marahas sa panggagamot upang malunasan ang sakit. Hindi mabuting doktor ang naglapat agad ng lunas bago usuriin ang sakit. Katulad ng Guardia Civil, ginagamit nila ang lakas at pananakot. Kapag pinahina ng Guardia Civil, ay mapapanganib ang kaligtasan ng bayan. Tasa ng mga bayan, 15 taon na sila ngunit may tulisan pa rin. Walang magdudulot ng kabutihan sila. Mababawasan sa bilang ang mga kriminal. Ang sabihin po niyo na makakapagdaragdag. Elias, nalilito ako. Sino bang humihingi ng reforma? Sa lukuyan, marami na nililigid sa larin. Tawad Ginoo. Ngunit sa palagay ko nagpapakamatay ang gobyerno sa ganung paraan. Ngayon saan niyo po gustong ihatid? Hindi. Dapat muna natin pag-usapan ng mabuti ito. Patawad. Di po ako mahusay mong paliwanag. Oo, madilim para sa iyo ang hinaharap. Kung malalaman ko lamang ang iyong kasaysayan. Kung gayon, kikwento ko sa inyo. Nanirahan ng lolo ko sa Maynila. May 6 na taon ang nakalipas. Namasukan siya bilang bookkeeper sa opisina ng Kastila. Isang gabi nasunog ang isang tanggapang pinasukan niya. Walang kasalanan ng lolo ko pero siya ang pinagbibintangan. Dahil dukha siya at wala siya, makukuhang abogado kaya kinondena siya at inilibot sa Maynila habang nilalatigo. Nang magsawa na ay pinalaya siya. Buntis ang ginang noon at nagtangka pa ring humanap ng pagkakakitaan alang-alang sa asawa at anak niya. Silang mag-anak ay namumundok lamang. Nanganak ang babae ngunit namatay ang sanggol. Nagbigti ang lolo ko dahil sa pagdurusang kanilang natanggap. Hindi ito nailibing ni Lola. Nangamoy ang bangkay at nalaman ng mga otoridad ang pagkamatay ng asawa. Nakatulan din siya paluin pero hindi ito natuloy dahil buntis siya noon. Pagkasilang ng bata, ginawa ang hatol. Nagawang tumakas ng lola ko at lumipat sila ng kalapit na lalawigan. Sa paglaki ng anak na panganay, ito ay naging tulisan. Ang ina naman ay nakilala sa tawag na napalo. Nakilala lamang siya bilang ina ng kanyang anak. Isang umaga, nakita ang nakababatang kapatid ang ina, napatay na at pugot na ulo, at nakatatandang kapatid. Diyos ko! Oo, yun. Tumakas siya at napadpad sa tayabas para mamasukan bilang obrero sa isang mayamang angkan. Siya ay masipag kaya napamahal siya sa lahat ng tao. Isang araw, nakilala siya ang babaeng kanyang iniibig kaso nangangambang siyang matuklasan ng kanyang tunay na pagkatao. Dahil mayaman ang ama ng babae at hindi niya kayang ipagtanggol, sarili niya ay nakatulong sa halip na makasal siya sa babae. Ang kanilang pag-ibig ay nagkaroon ng bunga. Nagsilang ang dalaga ng kambal na babae at lalaki, sapagkat mayaman ang aming lolo ay maligaya ang aming kabataan. Isang araw, ang kapatid kong babae ay umibig at handang magpakasal sa isang binata. Dahil sa ilang usapin sa pananalapi na gawa rin ng aking pagmamatas, ay nagalit sa akin ang isa naming malayang kamag-anak. Ito ay pinatunayan ng matandang utusan na siya pala ang ama ko. Gumuho ang kaligayahan namin at itinakwil ko ang aming kayamanan. Lumayas kami kasama ang ama namin dahil sa pag-aakalang siya ang dahilan ng aming kasawian, namatay ang ama namin. Labis na lumuha kapatid ko nang mabalitaang ikinasal sa iba ang kanyang kasintahan. Isang araw, bigla na lamang siyang nawala. Lumipas ang 6 na buwan, may isang bangkay ng babaeng natagpuan sa baybayon ng Kalamba na may tarak sa dibdib. Nakilala ko siya na ang kapatid ko. Mula noon ay lipat-lipat ako sa mga lalawigan. Nagsasarili ako ng lakad. Sa madaling sabi, yan ang aking kasaysayan. Nagsisimula na ako sa sinabi mo. Dapat gantimpalaan ng batas ang mga mabubuti at reformahin ang masasama. Pero paano? At sino nga ang maging alalay ko sa duelo? Nag-iisa kang Ginoo Linares, si Don Santiago.
Magandang balita ako. Hindi na eskumulgado si Ginoong Ibarra. Patuloy ang pagsimpatya ko kay Ginoong Ibarra. Padre Dabas. Ang tanging sagap na Ito lang po sa kwarto ko. Hindi siya pagawa ng Padre Damaso. naiintindihan naman yan ni Maria Clara. Total, Ginoong naman yan si Padre Damaso. Huwag kang magtaka. Ang totoo ay labis kitang pinupuri sa kanila. Salamat. Saan ka ba nagsulat kahapon? Pwede bang malaman kung ano yun? Di pwede, sikreto yun. Ngayon, sabihin mo kung saan ka nagsulat kahapon. Hindi pwede, sikreto yun. Pero kung pag-uumanyan tayo ng mga ginoong nandito, sasabihin ko. Siyempre. Galit ba sa akin si Maria Clara? Ewan, pero sabi niya, kalimutan mo lang daw siya. Gusto ko siyang makausap ng sarili yan. Kung mahirap. Pero sige, punta ka bukas sa bahay namin para malaman yung sagot. Papatayo ako ng pabrika sa Las Bañas. Magiging kasosyo ko ang ama mo. Yun lang? Ang bahira naman eh. Sino hindi interesado sa nyo? Malalaman ko na rin kung sino sumusunod sa akin. Sino ka? Sino ka rin? Anong hinihintay mo rito? Ganap, pipili ako ng patay ng may maswerteng bara. Gusto kong manalo ngayong gabi. Ikaw? Pareho din. Mabuti may makakasama ako. May dala ka bang bara? Eh, paano ka na? Ikaw yung lumakala. Ako naman yung nag-aakay ng patay ng mga. Kung hindi nila gagawin. Lahat tayong magagawa. Hindi pumapili ng swerteng bara ang mga patay. Ba, hindi ako makinis dito. Ako rin. Kailangan ko ng pera. Magsugal na lang tayong dalawa. Kung sinong matalo siya ang aalis. Sige ba? Talo ka na. Uy! Wala pa tayo nahuhuli. Nainis na ako. Huwin eh, buti na lang sabi nila nagigito si Elias. Sabi ng tenyente, ang sino makahuli sa kanya hindi ituhid ng 3 buwan. Natatandaan mo pa ba itsura niya? Oo naman. Hoy! Hoy! Hala! Ano ibig sabihin nito? Wala na ako sinabi yung tenyente tungkol sa peklat ha. Nakita ba si Elias? Hindi ko kalala yun. Hoy, hindi ko tiyatanong kung kilala mo. Hindi ko alam yun. Hindi lakad. Hoy! Saan ka pupunta? Sa taong nang gulpi sa kapatid kong lalaki, ipeklat siya sa muka. Ang pangalan niya ay si Elias. Ano? Dahil hindi ko malaman kung babatiin ko kayo ngayon, pinayagan ko na kayong magbitiw ng tungkulin sa panahon ng digma ay nararapat manatili sa kanyang pwesto ang pinuno. Siguro, pero hindi rin. Pinalaya ng kapitan ng naipakulong kong mga sundalo. Pagkakataon na sana ninyong makapagbigay ng halimbawa sa ibang mga bayan. Anong magagawa ko laban sa kinatawan ng may personal na mga interes? Hindi kayo sa kapitan makikipaglaban, kundi sa mga umaabusong pinuno. Tiyak na may makikisa sa inyo. Malalaki ang ipabago ng ating bayan. Di gaya ng 20 taon nakaraan. Hindi ninyo napag-aralan ang mga bunga ng pandarayuhan, ang epekto ng pagpasok sa bansa ng bagong mga aklat, ang patungo ng maraming kabataan sa Europa mula nang mabuksan ang Suez Canal. Masid kayo at magsuri.
tinignan ninyo ang kabataan ngayon. Masigla at nakatatanong ng malayo. Wala nang magagawa ang pagsisermon ng mga Friday tungkol sa pagbaba ng moralidad. Nagtayo pa sila ng maraming kumbento sa bayan para pigilin ang palaganap ng bagong ideya. Ngunit sila'y nabigo sapagkat panahon na para sa makalawa ng ang batala. Kaunti pa ang balon ng nasabing mga bagong kaalaman. Kung gagamitin ng lahat ay baka mapigil ang pag-unlad na pinagbayaran nating lahat. Hindi ito mapipigil anuman ang mangyari. Katulad ng press, walang pumipigil sa pagsulong. Pati ang mga Dominikano ay gumagawa sa mga Heswita na patotohanan nila tama ang Heswita, kaya magtatanghal din sila sa hinaharap. Hindi tutol sa progreso ang Heswita. Pero bakit sila kinakalaban sa Europa? Ayon sa filosofiya, ang eskolatisismo may tatlong paraan ng pagtataguyod ng pag-unlad. Ang mumuno, ang makikiisa, ang pahila, kabilang ang mga Heswita sa ikatlong grupo. Utang natin sa kanila ang natural na siyensya at utang natin sa Dominikano ang filosofiya at eskolatisismo. Pero saan ba nakakarating ang ating pinag-uusapan? Oo, tungkol sa kasalukuyang Pilipinas na nasa panahon tayo ng pakikipaglaban. Pero sino ang mga babagsak at matutumbahan ng mga guho ng nakaraan? Nahulaan ko na ang iyong iniisip. Ano po, Naisip ninyong mali ako. gusto po ninyong uminom ng gamot? Ang mamamatay ay hindi na kailangan, kundi kailangan niyang maiwan. Pakisabi mo na lang kay Don Crisostomo na bibisitahin ako bukas. May sasabihin ako sa kanya, ilang araw pa'y mamamatay na ako.